Hi, ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tunghayin natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1444 na ang title ay ang Abirya sa laban ni Mashiba at Marcus. Ano ba yung pinagagawa mo? Sabi ni Miyata. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo naman na napakahilig ko sa pusa. Isa pa, sila naman yung lapit ng lapit sa akin, sabi ni Sendo. Ano ka ba? Hintayin mo ko. Di ba may pusa ka rin? Kaya dapat naintindihan mo ko, sabi ni Sendo. Hindi ko yun alaga. Ayaw lang talaga niya umalis sa apartment ko, sabi ni Miyata. Ang sama mo naman sa pusa. Dapat may pagmamahal ka rin sa kanila, sabi ni Sendo. Nasa gitna tayo ng training, kaya magseryoso ka, sagot ni Miyata. May malaking balita galing sa Tokyo, sabi ng coach ni Sendo. Nagulat naman si Sendo at Miyata sa sinabi ng coach. Tungkol ba yun sa pinost ng mga taga-Kamugawa? Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginagawa ng mga bobong yun, sabi ni Miyata. Ano bang pinagsasabi mo? Sagot naman ng coach ni Sendo. Sila yung tinutukoy mo, hindi ba? Wala akong panahon para sa mga baliw na yun, sabi ni Miyata. Hindi sila ang tinutukoy ko, kundi si Mashiba. Si Mashiba? Bakit? Ano bang ginawa niya? Tanong ni Sendo. Sa totoo lang, hindi si Mashiba kundi ang makakalaban niya, si Marcos Rosario. Walang sino man ang nakakaalam kung nasan siya, sabi ng coach ni Sendo. Anong ibig mo sabihin? Ang world title match ay magsisimula na pagkalipas ng 2 linggo. Malapit na siyang pumunta rito sa Japan. Siguradong ginagamit niya tong oras na to para ayusin ang weight control niya. Ginagawa naman na yun ni Mashiba. Inaayos na niya yung weight niya para sa parting niyang laban. Pero nang tinawagan nila yung manager ni Rosario, ang sabi sa kanila, hindi nila alam kung nasaan na si Rosario. Hindi ko gets. Meron ba manager na hindi alam kung nasaan yung alaga niya? Bakit niya pa kailangan sabihin yun sa kampo na makakalaban nila? Baka naman masyado lang silang tataranta at hindi na nila alam ang gagawin nila. Sa tingin ko, imposibleng lumaban siya na wala sa best condition ang katawan niya, sabi ni Miyata. Huwag mong sabihin na tatakbo siya sa laban nila, sabi ni Sendo. Hindi rin ako sigurado, sabi ni Miyata. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa Tokyo, pero masasabi kong exciting ang mga mangyayari simula ngayon. At sa gym naman nila Ippo, ano ibig mong sabihin? Nagkakagulo ngayon sa gym nila Mashiba? Pupunta pa rin ba ng Japan yung world champion na makakalaban ni Mashiba? Napakahirap paniwalaan na aatras siya sa isang world title match. Pero sa ngayon, wala nakakaalam kung nasan ba si Rosario. Ang pinakamasamang pwede mangyari, paputol na sabi ni Aoki. Huwag mong ituloy, sabi ni Ippo. Ito yung matagal na hinihintay ni Mashiba at pinaghandaan talaga niya yun. Kaya hindi pwedeng hindi yun matuloy. Huwag mong sabihin sa akin yan. Wala naman akong kinalaman dun. Kung hindi pa nagpapakita yung champion na yun, galit na sabi ni Aoki. Pasensya naman, sagot ni Ippo. Pinakamasamang mangyayari ang hindi niya pagpunta rito sa Japan, tanong ni Taihei. Pwede niya bang gawin yun, sabi ni Kaneda. Sa totoo lang, nangyayari na to dati. Pwede hindi mo naabot yung dapat mong timbang bago ang laban nyo. Pero sa isang world title match, wala akong maalalang merong gantong klaseng pangyayari. Halimbawa, hindi siya dumating o sumipot sa laban. Kung ganun, automatic ang talo siya, tama ba? Tanong nila Taihei at Kaneda. Kung ganun, hindi na kailangan pang lumaban ni Mashiba at siya na agad ang world champion. Masayang sabi nila Kaneda at Taihei. Hindi pwede mangyari yun, sabi ni Itagaki. Pag natalo siya, dahil di siya sumulpot sa laban, mawawala sa kanya ang belt. Kaya naman, magiging bakante ang title. Kaya naman, maghahanap sila ng pwedeng makalaban para maging bagong champion. Kung ganun, ang pwede niya makalaban ay mas mahina pa kaysa kay Rosario, sabi ni Taihei. Kung ganun, mas malaki pala ang tsansa niya na makuha ang belt, sabi naman ni Kaneda. At tuwang-tuwa ang dalawa. Manahimik nga kayo, sigaw ni Itagaki. Habang si Ippo naman ay parang napipiko na sa mga naririnig niya. Pag kayo ay naging professional na, maiintindihan nyo ang sitwasyon, lalo na pag may laban na kayo. Pinaghandaan nyo yung laban, tapos paputol na sabi ni Kimura. Yun lamang po, sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.